criminality, drugs, and corruption. Just give me 3 to 6 months and I will do it for you. I will deliver. Yan ang pangakong binitiwan ni Noy Presidential Spot. Apil tayo, lahat tayo'y nabudol. Ikaw rin nabudol. Demonyo, demonyo, demonyo. Apil tayo, lahat tayo'y nabudol. Ikaw rin ay nabudol. Ako rin nabudol. Apil tayo, lahat tayo'y nabudol. Ikaw rin ay nabudol. Ako rin ay nabudol. Budol ay usap. If I am president, I would get rid of criminality, drugs, and corruption. Just give me 3 to 6 months and I will do it for you. I will deliver. Yan ang pangakong binitiwan ni Noy Presidential Hi Spot. guys! Nag-share muna ako ng ating video. Share muna natin ang ating video para may makapanood din na iba, no? Yan. Okay. Kayo din guys, no? Pakishare din na rin. Okay. Yan, share muna tayo ha. Yan. Okay, share muna tayo. If I am president, I would get rid of criminality, drugs, and corruption. Just give me 3 to 6 months and I will do it for you. I will deliver. Yan ang pangakong binitiwan ni Noy Presidential Spot. So, ito muna kaibigan. Mahinaan natin si Budolero. Mahinaan natin si Budolero. Yan. Okay. So, ito na nga mga kaibigan, napakarami pong kaganapan na nangyari ngayong araw na to, no? Itong araw na to, mga kaibigan, no? Ang dami pong nangyari. So, wala pa namang alas 12, no? So, 8 pa lang tayo ngayon kasi wala pa namang alas 12. Good evening po, Aileen Perez. Good evening din po sa inyo. So, ang pamagat po ng ang ating live ngayon ay cheese out na, Sarah's trial, tuloy na ba? At saka pag-uusapan din po natin yung, ito yung bago, no? Ang bagong committee ng Senate. At saka pag-uusapan din po natin tungkol po dito sa mga pinasabog, no, ni Diskaya. At saka kukomentuhan po natin ano ba yung tunay na motibo behind it, no, sa kanyang pagpapasabog ng mga Diskaya tungkol daw di umano sa mga sangkot daw, no? So, eto mga kaibigan, unahin na muna natin itong pagiging out, no, ni Chis Escudero sa pagiging Senate President, no? So, yan na mga kaibigan. Masyado pong naging kampante itong si Chis Escudero sa kanyang pagiging Senate President. To the point, mga kaibigan, na hindi niya ina-uphold yung integrity, no, ng Senado para lang sa kanyang ambisyon na maging Senate President. Dahil dito rin sa kanyang ambisyon, mga kaibigan, ito rin ang naging dahilan ng kanyang pagbagsak, no? From SP, ngayon ay siya ay ordinaryo na lang na senador. So, nakita natin mga kaibigan, no, na siya yung pinili ng mga senador para pumalit kay SP Mig Zubiri. Pero nakita natin na hindi po siya nagtagal dahil din po sa kanyang mga sariling kagagawan. Dito po sa pamumuno ni Chis Escudero ay lumubog yung Senado. Nakakuha ang Senado ng napakaliit, no, mga kaibigan, napakakonte na trust and performance rating. Na sinabi nga po ni Senator Tito Soto ay hindi nangyari. Sa buong buhay niya na siya ay senador, never pa nangyari na naungusan ng
of the Representatives, ang Senado, never pa daw nangyari no, na naungusan ng House of the Representative ang Senado pagdating sa performance and trust rating. Pero dito nga sa panahon nga ni Chis Escudero ay masyadong bumagsak no, yung tiwala ng mga mamamayang Pilipino sa Senado. Yung Senado sa panahon po ni Chis Escudero ay nawala po yung integridad, nawala po yung prinsipyo. Kasi pansin naman po natin na yung Senado sa panahon po ni Chis Escudero ay ginawa nilang Senado ng mga Duterte. Nawala na po yung para sa bayan, kundi ito po ay naging Senado para sa mga Duterte. At kita niyo naman yung pagdidig na ginagawa nila ay talagang makikita natin na yung bang nagtatanggol sa mga Duterte at sa kanilang mga kaalyado, no? Just recently, nakita niyo naman mga kaibigan mo yung tungkol sa pagtatakil nila ng mga revelations tungkol sa baha, no? Sa flood control, flood control projects. Nakita natin na hindi lang medyo, kundi kitang-kita natin yung pagkiling no, sa mga Duterte na umpisa pa lang, from the start, ay inabsuelto na kaagad yung mga senador. Inabsuelto na kaagad at nilinis na kaagad ang kanilang mga sarili. Gayong wala pa nga, nag-start pa lang mga kaibigan, ay eto na. No? Maraming nakapuna na nag-i-start pa lang ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee, ay inabsuelto na kaagad nila ang kanilang mga sarili. At marami ding nakapuna mga kaibigan, no? Dito sa ginawa no, ni Chis Escudero na inilagay po niya ang isang neophyte na taga-imbestiga, mga kaibigan, dito sa makapangyarihang Blue Ribbon Committee. Isang neophyte, mga kaibigan, si Rodante Marcoleta, na mukhang hindi alam kung paano hawakan itong Blue Ribbon Committee. No? So, kitang-kita po natin in the investigation, mga kaibigan, nung nagdaang mga araw, kung paanong naiinis yung mga senador, katulad na lang ni Senator Rapi Tulfo, no? Naiinis na yung nagbigay, no, or naghayag ng pagkainis si Senator Rapi Tulfo kasi yun bang tipong dapat time na niya. Pero hindi pa rin siya makapagsalita, hindi pa rin siya makapag-interpellate kasi nga, hinahayaan ni Marcoleta na salita ng salita yung kanyang mga kaalyado sa Duterte Bloc. Sina Jinggoy, sina Joel Villanueva. In short, mga kaibigan, kapag iba yung nagsasalita, kapag minority, katulad ni Tito Soto, kinakat niya kaagad, di ba? Kinakat niya agad. Samantalang, sina Jinggoy, sina Joel Villanueva, ay salita ng salita. At minsan, merong nag-interpellate pagkatapos sumisingit sila, pero hindi po pinipigilan ni Marcoleta. So, kitang-kita yung bias, no? At kitang-kita din kung paano mukhang binabastos, no, ni Marcoleta yung mga senador na hindi niya kakampi, na inahayaan lang niya na hindi sila makapag-interpellate, gayong kailangan sila na ang dapat na mag-interpellate. Kasi nga, masyado siyang kumikiling, no, sa kanyang mga kasamahan na okay lang kahit magsalita na magsalita. Pero yung mga minority ay halos hindi na makapagsalita. So, marami po mga instances, no, mga kaibigan, at marami po mga ginawa, no, si Chis Escudero sa Senado na hindi talaga katanggap-tanggap. At talagang wala na, mga kaibigan, wala na yung integridad ng Senado. Plus, etong kini-question, no, ng COMELEC, nalaman, mga kaibigan, na ito pa lang si Chis Escudero ay tumanggap ng donasyon galing sa kontraktor. At mga kaibigan, sabi nga po ni George Garcia, COMELEC chairman, ay maaring si Chis Escudero ay ma-disqualify na ng tuluyan, no? Kapag ito ay natapos yung investigasyon at talagang napatunayan na talagang siya tumanggap sa kontraktor,
maaari po siyang ma-disqualify na ng tuluyan sa any public office. At maging si Joel Villanueva nga din, mga kaibigan, sa pagkakaalam ko dapat disqualify na rin yan sa pagiging senador. Pero eto, namamayagpag pa. So, kitang-kita natin mga kaibigan, kung kayo ay nanonood ng Blue Ribbon na committee sa investigasyon ni Marcoleta, kitang-kita natin yung pagkiling, no? At ito, kanina lang mga kaibigan, nung ang mga diskaya ay nagsalita. Kitang-kita natin, di ba? Hindi po nag-drive o hindi po tumutugma yung mga sabi ng diskaya kanina doon sa mga sinasabi nila sa mga naunang revelations. Yung mga naunang revelations, ang sinasabi ng diskaya ay 2016 onwards sila nag-umpisa sa DPWH. At pagkatapos mga kaibigan, tingnan nyo kung 2016 onwards sila nag-umpisa sa DPWH, magtataka ka na tila nililinis ang mga senador. Nagtanong, meron bang involved na senador? Anong sabi? Wala. Magtataka ka, no? Wala ni isa na involved na senador, yung mga maka-Duterte or kahit congressman man lang na maka-Duterte. Samantalang alam naman natin mga kaibigan na inamin po ni Rodrigo Duterte sa kanyang Talk to the People. Pinakita ko na sa inyo yun Inamin niya sa kanyang Talk to the People na talamak ang corruption, ghost projects sa kanyang panahon. Inamin niya mga kaibigan, no? Pero hindi niya ito natuldukan. At sinabi rin ng DPWH, mga kaibigan, March 2022, na ang Duterte administration ay nakapagtapos ng 13,914 na mga flood control projects. Pero bakit hindi naramdaman ng Marcos administration? Pagpasok ni PBBM noong 2022, ng July, August, September, October, November, bumagyo, bumaha ng katakot-takot, hindi naramdaman ang 13,914 na flood control projects ni Duterte. So maring ito yung sinasabi ni Duterte na mga ghost projects na madami daw yan. Sinasabi na kumpleto na pero walang delivery. Kundi talagang ninanakaw lang. Wala talagang project, kundi ninanakaw lang yung pera. So alam ni Duterte, ang magtataka ka, wala man lang sinabi ang mga diskaya tungkol doon sa mga korupsyon, no? Na wala man lang sinabi kahit isa na senador o isang kongresista sa nagdaang administrasyon. Kaya dito mga kaibigan, kitang-kita na talaga natin na talagang talagang merong script, no? May script talaga dito. So, ang tanong, sino ang nagbigay ng script na to? Sino? No? Sino kaya ang nagbigay ng script na to? Mukhang talagang ginawa itong script na to para siraan, no? Si Speaker Martin Romualdez at yung ibang mga mambabatas. Sabi ko nga, mga kaibigan sa inyo, may kumakalat po sa GC, no? Sinisend lang sa GC. May kumakalat po na bago mangyari yan mga kaibigan may kumakalat sa GC na idadawit daw, no? Idadawit daw ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez. Kasi mga kaibigan, continuation ng kanilang pagpapabagsak kay Speaker. Kasi masyado na po silang desperado na gusto po nilang matanggal na po si Speaker Martin Romualdez. Nang sa ganon ay mailuklok na si Sara Duterte as President of the Philippines by December. Yan po ang sinasabi mga kaibigan. No? By December, si Sara Duterte na daw ang magiging Pangulo ng Pilipinas. So ito po mga kaibigan, purposely, kanilang idadawit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez para nang sa ganun ay masira ang pangalan ni Speaker at nang sa ganun ay mawala ang tiwala ng taong bayan at ng Pangulo at nang sa ganun ay matanggal si Speaker, maalis siya sa pwesto at mailuklok yung kanilang mga tao or yung kanilang tao as Speaker of the House.
At pag nangyari yan, ayan na mga kaibigan,